Isa pang Pinay caregiver ang kumpirmadong patay sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Siya ang ika-4 na Pinoy na nasawi dahil sa kaguluhan doon. May report si Jonathan Andal. Ang ito nga nag-match na daw ang... Kaninang hapon natanggap ng ina ni Grace Prodigo Cabrera ang balita. Si Grace na isa sa 3 Pinoy na nawawala sa Israel, kumpirmadong patay na. Siya ang ika-4 na Pinoy na nasawi sa bakbakan ng Israel at grupong Hamas. Nakipag-ugnayan daw sa kanyang Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Philippine Embassy tungkol sa sinapit ni Grace. Nakilala raw ang labi ng caregiver na tubong Iloilo sa pamamagitan ng fingerprints. Pero hindi alam ng pamilya niya kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ni Grace at kung paano ito natagpuan. Naghihintay pa raw siya ng update mula sa isa pang anak na OFW na nasa Israel din. Sabi ng Department of Foreign Affairs, nakabase si Grace sa Kibbutz Be'eri na isa sa mga unang sinalakay ng grupong Hamas. We cannot confirm if she was first abducted and then killed, but it was because of the Hamas attack. Makakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno ng Pilipinas at ng Israel ang pamilya ni Grace. Inaasikaso na rin ng gobyerno ang pagpapauwi sa labi niya at ng 3 pang Pinoy na naunang napaulat na nasawi. Sa huling tala, halos 5,000 na ang patay sa giyera ng Israel at Hamas. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakabang ang mahigit 100 Pilipino sa Gaza sa posibleng pagbubukas ng border ng Gaza at Egypt para makalikas. Kabilang sa kanila ang mahigit 50 menor de edad. Live mula sa Egypt, may report si Rafi Tima. Rafi? Maki ang pinakabata sa mga menor de edad na Pilipino, 12 taon pa lamang na pinanganak sa panahon nagsimula ang pag-atake ng Hamas sa Israel. Kasama siya sa nagtitiis ngayon sa hirap ng mundo ng digmaan. Mga pambobomba, gutom, uhaw. Yan ang tinitiis ng mga sibilyan sa Gaza mula na magsimulang bakbakan ng Israel at grupong Hamas noong October 7. Para ligtas na makalabas ng Gaza, ang tanging nilang inaasahan ay ang pagbubukas ng Rafah Crossing sa pagitan ng Gaza at Egypt. Kabilang dyan ang 135 Pilipino. 51 sa kanila, mga minor de edad. So far, they have told us that they are all right. They are alive. Our countrymen are helping one another. In fact, a community leader in southern Gaza helped the Filipinos who relocated and offered her 2 apartments to house our countrymen. And this is proof that Bayanihan spirit among our Filipinos in Gaza is very much alive. 80 sa mga Pilipino ang nagpahayag na gustong lumikas. Pero maski ang mga di raw nagpalista ng pangalan, isinama na rin ng Philippine Embassy sa Cairo sakaling magbago ang isip. We were told by our embassy in Israel to be ready at any time soon for the signal for nationals to move out and proceed to the border because the border might reopen anytime. We just don't know when. I don't want to preempt it, but that means it could be possible by the end of today, Israel time, or tomorrow, meron ng opening. It will not be a permanent opening. It will be for a window, maybe 12 hours, 24 hours. Sakaling magbukas ang Rafah Crossing, panibagong hamon ng problema sa seguridad sa Northern Sinai. Kaya posibleng Egyptian forces umano ang susundo sa mga papayagang tumawid sa border at saka sila dadalhin palabas ng Northern Sinai patawid ng Suez Canal. Umarkila raw ang ating embahada sa Cairo ng 3 bus para dalhin ng mga Pilipino makakatawid sa Cairo, Egypt. Doon mananatili muna sila sa mga hotel habang hinihintay ang kanilang papeles para makauwi sa Pilipinas. Sa ngayon, nakaantabay pa rin ang mga tauhan ng Philippine Embassy dito sa Cairo sa kung kailan matutuloy yung pagbubukas nga ng Rafah Crossing. Katunayan, ang mga tauhan ng embahada na naatasang nasusundo ay nakahanda ng mga gamit sa embahada sakaling i-anunsyo na bubuksan na ang border. Ang mabilis na pagsalubong sa ating mga kababayan ang tanging na lang daw din na magagawa para maibsan ang trauma na hanggang ngayon ay nararanasan nila. Hindi lang ng mga Pinoy doon, kundi lahat ng mga sibilyang naiipit sa giyera. At yan ang latest mula dito sa Cairo, Egypt. Rafi Tima nag-uulat para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Rafi Tima. 2 pang suspect sa umunoy hazing ng nasawing criminology student na si Aldrin Bravante ang sumuko sa mga pulis. Isinuko ng kanyang tiyakin si John Arvin Kyle Diosena.
Umamin siyang naroon siya sa initiation rites pero hindi raw siya pumalo. Sumuko rin ang isa pang suspect pero giit niya wala siya sa lugar nang isagawa ito. 6 sa 20 sangkot sa umunoy hazing ang hawak na ng mga pulis. Sinampa na sila ng reklamong paglabag sa anti-hazing law. 4 pang suspect ang hindi pa natutukoy ng mga otoridad. Base sa extrajudicial confession ng 2 sa mga sumukong suspect, October 12, pinlano ang initiation. Isang frat member daw ang nag-organisa na isagawa ito sa abandonadong gusali sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Si Aldrin ang nag-iisang sumalang sa initiation noong Lunes. Tila nakainom daw ang mga lubhok sa initiation batay sa pagtatanong sa ilang testigo. Hinahanap pa ang ginamit na paddle na itinapon daw sa ilog. Kahit walang binabantayang sama ng panahon, makakaranas ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ipapaliwanag yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Miss Maki. Mga kapuso, tama yan. Kahit walang namamata ang bagyo o low pressure area, sa ngayon may chance pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang po ang Metro Manila, gaya ng naranasan natin kanina. Dahil yan sa northeasterly surface wind flow, ganun din sa shear line at pati na rin po yung localized thunderstorms. Sa datos nga ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas sa Luzon, lalong-lalo na pagsapit ng hapon. Asahan yan dito sa Central Luzon, ganun din sa Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region, at ng Northern Luzon. May mga malalakas na ulan kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o kaya naman ay landslide. Dito sa Metro Manila, naku, posibleng bago ulit magtanghali ay may chance na po na mga pag-ulan lalo na dito sa Caloocan, Quezon City at Marikina. Mas malawakan na ang ulan sa hapon at posibleng meron din sa gabi sa ilang lugar. Kaya doble ingat mga kapuso. Halos buong araw naman ang pag-ulan sa ilang bahagi po ng Visayas. May mga malalakas na ulan. Dito yan sa Samar and Leyte provinces, ganun din sa Antique at ilang bahagi ng Negros. Inaasahan din natin ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa hapon. Heavy to intense rains ang posibleng maranasan. Dito yan sa Northern Luzon, Northern Mindanao, dito po sa Barm, Caraga at pati na rin sa Cotabato. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Sa mga nag-online shopping ng panregalo para sa Pasko, doble ingat para iwas scam. Dumami kasi ang reklamong natatanggap ng DTI kaugnay sa peking online sellers at mga hindi na-deliver na parcel. May report si Katrina Son. Mapa-Kris Kringle o exchange gift, hindi mawawala sa Kapaskuhan ng gift giving. Si Jorex Nagkutan maagang nagpaplano. Pero maingat na raw siya ngayon dahil na-scam siya sa nabili online. Ngayon, personal na siyang pumupunta sa bilihan. Bago ako bibili ng isang bagay o material na ginagamit, check ko talaga yun ng double check ko talaga siya para pagdating sa bahay, hindi ako magsisisi. Gaya ni Jorex, doble ingat din ang mga namimili sa physical stores. Titignan ko kung maganda mang klase yung binibili ko kasi parang hindi na ako babalik-balik. Tingnan mo mabuti kung may sira or may defective na partes niya. Maigi na nga ang makasiguro. Sa unang 8 buwan ng taon, dumami raw ang natanggap na reklamo ng DTI kaugnay sa peking online sellers, depektibo at hindi na de-deliver na parcel. Tinutugunan na raw ng DTI ang mga ito. Hinihikayat nila ang consumers na i-report ang violators, retailers at manufacturers na nagbebenta ng uncertified items sa kanilang consumer care hotline 1-384. Si Ara Ramos, personal shopper, maingat na rin kapag namimili para sa mga kliyente kahit aminadong mas mabilis mamili online. I-check mo muna kung legit ba talaga yung stores. No, so usually kami sa online, no? So wala ka namang time para puntahan talaga yung store. Ang ginagawa namin is yung Facebook account or yung page, no? Kailangan i-review mo muna yung mga feedbacks ng client, ng customers. Mas maganda rin daw kung cash on delivery ang pagbabayad. Huwag din daw maniniwala sa mga larawan lang. Humingi ng video o kung maaari mag-video call sa seller. Isa rin daw na red flag ay kapag minamadali kang magbayad ng seller. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paglilinaw ni Pangulong Marcos, tuloy pa rin ang Maharlika Investment Fund o MIF. At pansamantala lang sinuspindi ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas para rito. The organization of the Maharlika Fund proceeds apace
The concept remains a good one, and we are still committed to having it operational before the end of the year. Paliwanag ng Pangulo, sinuspindi niya ang IRR para mapabuti ang organizational structure ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Sabi naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman, nakikipagtulungan na ang economic team sa Pangulo at malapit nang matapos ang pag-review sa IRR. Nasa Saudi Arabia ngayon ang Pangulo para sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Nakipagpulong na si Pangulong Marcos sa business leaders sa Riyadh. Sabi ng state-owned oil company ng Saudi Arabia na Saudi Aramco, pinag-aaralan nila ang posibilidad ng pagtatayo ng pangmatagalang supply arrangements para sa produktong petrolyo sa Pilipinas. Umaasa naman ang Pangulo na pag-aaralan ng Saudi ang mga oportunidad sa ilalim ng Maharlika Investment Fund. Very thankful daw sina Barbie Forteza at David Licauco sa mga dumarating na mga proyekto at oportunidad. Pinakabago riyan ang out-of-the-country photo shoot para sa isang glossy fashion magazine. Nitong weekend, lumipad pa Hong Kong ang Team Barda. For us, syempre, big deal yun. I'm very happy and thrilled na finally we'll do a cover shoot. Nakakatuwa lang na ngayon kinuha kami as Barda. Nagpapatuloy naman ang pagpapakilig nila sa maging sino ka man, ngayong ibinalik na ang tunay na katauhan ng karakter ni Barbie bilang si Monique. Monique, para sa'yo. First time namin maglandian sa eksena. Sweet-sweetan. Sweet-sweetan, sorry. Medyo mga terms ko. Karding na. But now, syempre, na Monique, nandyan na siya, si Barbie na siya. So, I think the job is easier. Bitin nga para sa ilan ang kilig dahil naudlot ang sanay first kissing scene ni na Monique at Carding. Ate Monique. Oh my God! Kadire! Yan naman ang kwelang reaksyon ni Dennis Trillo matapos magkwento ang misis sa si Jenny Mercado tungkol sa kanyang pagtitiktok. Sabi kasi ni Jen, nagtatago raw sa banyo si Dennis at kinakatok pa nila ito. Dinab ni Dennis ang boses ni Heart Evangelista with a caption, "Wala ako sa banyo guys, kadire." Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Thailand, mahimbing na natutulog ang isang lolo nang biglang pumasok ang bayawak sa kanyang kwarto. Tila may kinalikot pa ito sa gilid hanggang magising ang anak na katabi ng matanda. Nang itaboy, kumaripas ng takbo ang bayawak. Hindi nasakta ng mag-ama. Karaniwang naninirakan ng mga Asian Water Monitor Lizards o bayawak sa mga kanal at sapa sa Thailand. Nagiging agresibo ang mga ito kapag nakaramdam ng banta. Nakakalaso ng kanilang kagat. Nagsimula na ang 10-day campaign period para sa barangay at SK elections. May mga checkpoints sa ilang lugar sa Metro Manila para matiyak na hindi magiging sagabal ang mga motorcade ng mga kandidato. May mga nakakabit ng poster at nagmo-motorcade sa barangay Bagong Silangan, Quezon City, ang nag-iisang lugar sa Metro Manila na nasa category orange ng COMELEC dahil sa inaasahang mainit na labanan. Sa Central Visayas, nasa 24 na lugar ang isa sa ilalim sa election area of concern. Paalala ng COMELEC, ang tamang sukat ng mga poster ay 2 by 3 feet at bawal magkabit niyan sa mga pampublikong lugar at mga kable. Nakakahaba ng hair ang sorpresa ng isang rider sa kanyang misis. Nag-ipon siya ng pera para sa matagal ng wish ng kanyang asawa. Pusuan na yan sa report ni Katrina Son. Oo. Naglalaba kasi ako ngayon. May nakakabit sa pantalon mo. Parang kukulot ang buhok ng misis na ito sa kakaisip nang makahanap sa pantalon ng mister ng 3,000 piso. Saan ba to? Para sa'yo. Aba, haba ng hair ah. Di ba sabi mo, gusto mo magpa-reband? Wala, nagluloko lang ako. Joke lang yun. Di joke yun. Magpa-reband ka.
Deserve mga mi! May exclusive hair makeover package si Mother mula sa Mister. Kaya pagtuyo ng sinampay ni Mavi Reman, tiyak na hindi ang mga nilabhan niyang damit ang taplansyahin, kundi buhok niya. Pampareband mo yan, inipon ko yan. May time po kasi na nanonood po siya ng video ng mga misis po na nagpapareband kasi bare months po, yun, naririnig ko po sa kanya na gano'n, nagsasana all din po siya. Tapos, yun, nag-try po talaga akong mag-ipon, magtipid para maibigay po sa kanya yun. Pero di lang yan ang sorpresa ni Mister na si Ryan dahil may kasama pa ang day off. Bukas, di mo na ako babiyahe, babantayan ko yung mga bata. Magpareband ka muna, magpasalon ka. Mahalaga po kasi sa akin yan, maging masaya din po siya. Kasi alam ko naman po yung hirap niya dito sa bahay, hindi niya na po nasikaso yung sarili niya. 4 na taon na raw silang nagsasama. Kaya si Mavi, #blessed na nakatagpo ng gaya ni Ryan. Hindi ko po expected na sa ganun maisisingit pa po yan. Marami pong gastusin, naiyak ako. Thank you po kasi siya po yung binigay ni Lord sa akin. Kalma, mga misis. Di naman kailangang pag-inggit, pikit. Kung katabi si Mister, tapikin na lang. At itong si Ryan ay may Riz tip. Pagka napapansin natin na hindi na gumaganda yung itsura ng misis natin, huwag natin palitan. Bagkus ay ating pagandahin, alagaan. Thank you na. Mag-ingat ka. I love you. I love you too. Magpasalon ka bukas ha. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Ato Maraulio. Ako si Emil Sumangil mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.